Hello Kathleen fans! So greatest at the best collaboration itong mga kasembreros ha with Sarah Geronimo and the rest of artists sa Pilipinas mga kasembreros. Itong ang gagawin ni Sir Alden. So ito na yung listahan ng mga banda at saka mga kilalang personalidad mga kasembreros na makikipag-collaborate no si Sir Alden Richards mga kasembreros sa kanyang Myriad at saka yung IME nga mga kasembreros no na music festival na pinamagatan nilang Wonderful Moments mga kasembreros. So sa December 6 and 7 ito. Tapos narito ang kompleto no. Kasama dito ang line-up siya ang Bini mga kasembreros na isang sikat na Filipino female group mga kasembreros no ang Bini. Tapos si Sarah, of course, no, si Sarah Geronimo mga kasembreros na Pinoy pop superstar mga kasembreros. Tapos si Ellie Buendia. So ito yung mga kasama mga kasembreros ha sa December 6 and 7 na Wonderful Moments na music festival nga mga kasembreros. Tapos si Bamboo kasama rin of course parokya ni Edgar no na sobrang sikat din po. Cup of Joe kasama din po no. Glock 9 grabe no, talagang ang nagsisikat naman ni Sir Alden mga kasembreros no. Kamikaze nako po, ito po isa pa. Jonella, tapos si Arthur Neri, si Over October, si Adi, si Earl Agustin, si Amil Sol, si Alamat, no? Denise Julia, PBB artist. So merong PBB artist sila mga kasembreros ay dito. Abangan natin ito mga kasembreros. So si Sarah Geronimo talaga yung andito pinaka-highlight no. Sina Ellie Buendia, ang inabangan ko dito yung December Avenue. Sana meron silang surprise guest no kasi nga SB19 sana kalahok din sana. So yung dalawang ito sana no, yung SB19 at saka yung December Avenue na kumanta ng kanilang theme song sa Hello Love Goodbye na Kung Di Rin Tayo. Tapos KZ Tandingan. So baka may mga special guests naman sila mga kasembreros. So aabangan natin ito. So I'm rooting for KZ Tandingan, TJ Monterde, SB19 at saka December Avenue. So yung apat lang na to mga kasembreros. So hoping and praying na makasama itong apat na na-mention natin mga kasembreros no. Kahit na wala ng SB19 siguro, mas gusto natin yung December Avenue at saka Ma'am KZ Tandingan. So yun na lang mga kasos kasi nga sila yung kumanta ng theme songs ng Hello Love Goodbye at saka Hello Love Again. Ang December Avenue, kumanta ng theme song nila sa Hello Love Goodbye. Tapos yung sina KZ Tandingan of course ay yung sa Hello Love Again naman mga kasembreros. So sana kahit dalawang to lang na to ay mag-guest no sa music festival ni na Alden mga kasembreros. And hindi ko rin alam kung meron siyang sariling production or parang intermission number mga kasembreros dito sa kanilang music festival. Baka naman pupunta rin talaga siya doon tsaka makikijamming no. Abangan natin ito although December pa pero ang preparation nila ay maaga no. Kasi ang dami ring ganap ni Sir Alden mga kasembreros. So kapag magkaroon ng panibagong serye or project ang Kathleen, talagang siguro maluluha tayo mga kasembreros dahil sa excitement at saya. So sabi dito ay Wonderful Moments Music Festival December 6 and 7, 2025 sa SMDC Festival Grounds mga kasembreros no, sa SM ito. So aabangan natin ito mga kasembreros. So collaboration ng IME, Myriad, SM Tickets at saka music festival ito mga kasembreros. And then ito, so next item natin mga kasembreros, si Sir Alden, meron siyang video dito na nakuhaan mga kasembreros dun sa birthday ni Sir Pat Cao ng mga kasembreros or pagbisita niya doon sa curator or parang din siya designers event mga kasembreros. So and then birthday nga ni Sir Pat Cao na. So dito ay parang papasok siya yata. So parang naka sweater long sleeve siya. Tapos naka-glasses no at saka hindi naman kulay ang white no. Naka-white no si Sir Alden mga kasembreros. So ito yung pagpasok niya dito mga kasembreros no. Na kung saan ay spotted si Phenomenal Box Office Cinema King na sobrang linis tingnan.
ni Soiti, mga kasembreros. And then ito, na-feature naman si Ma'am Catherine, no, sa Philippine Portal Entertainment Press or PEP, mga kasembreros. Yun nga, no, tungkol dun sa kanyang magiging wax figure na Madame Tussauds, mga kasembreros, na i-feature sa i-open hopefully at soon, mga kasembreros, sa public sa Hong Kong. So napaka historical at very relevant ng Hong Kong sa CAF din, no? Kasi doon nga sinute, mga kasembreros, ang Hello, Love, Goodbye. So talagang ito ay may sentimental value ang lugar na ito at ang bansang ito, mga kasembreros. So sabi dito ng PEP News, Catherine, next Pinoy celeb na may wax figure sa Madame Tussauds HK, sabing ganun dito. So nag-question mark pa siya, pero alam naman natin na confirm na, no, na siya po ay gagawan, mga kasembreros, along with other legends, mga kasembreros. So and yun nga, no, confirm din ito kasi si Ma'am Catherine ay naka-follow na rin sa Madame Tussauds Instagram account, mga kasembreros. So na-screenshot din dito si Ma'am Pia Wurtzbach na naka-follow, at saka sina Ma'am Catriona Gray, mga kasembreros, na nauna nang nagawa ng wax figure, mga kasembreros. So ang cute lang nito, no. Hindi ko alam kung ano yung ginagamit na dito sa paggawa ng wax, mga kasembreros, no. Medyo curious lang tayo. And the next item natin, mga kasembreros, spotted, no, sina Ma'am Marian at saka si Sir Alden sa backstage, of course, no. So ngayon lang ito nagsisilabasan kasi nga ay backstage na siya, mga kasembreros, no. So ito yata ay parang naghiwalay na ng landas sina Ma'am Marian at saka si Sir Alden, mga kasembreros, at saka binigyan niya na yung mic sa management or sa mga staff doon. Tapos nagbeso-beso lang si Soiti, no, sa kanyang ate yan, mga kasembreros. So talagang napaka-gentleman. And yung isa dito ay yung pagbaba nila mismo sa stage, na kung saan ay hawak inaalalayan, no, ni Sir Alden si ate niya yan, mga kasembreros. So talagang napaka-gentleman ito ni Sir Alden, mga kasembreros, no. Napaka-gentleman Alden and Marian, sabi dito, mga kasembreros. Naka kulay blue at saka light blue ang dalawa, mga kasembreros. And then ito, so next item natin, mga kasembreros, kaka-post na nito, no, pero alam ko na i-vlog ko na ito na nakaraan, isali ko na ito, si Ma'am Catherine kanina about dun sa Alta MediaCon, yung sa Best Actor Award nga, no, for film, mga kasembreros, ni Sir Alden Richards sa kanyang pelikulang Hello, Love Again. So ngayon, mga kasembreros, ang awarding ceremony. Sorry, so aabangan natin ito, mga kasembreros. Excited na ako. So late ko na nakita dito sa baba. Ang bilis ng panahon kasi nung nakaraang linggo ko lang yata ito na nasali sa vlog. Tapos mamaya pala, we hope to see you on October 21, 2025 at the awarding ceremony. So aabangan natin yan, mga kasembreros. Mamaya yan siguro, no, mamayang gabi ang awarding ceremony. So malamang din ay nasa Perpetual Health or Perpetual University, mga kasembreros, ang awarding ceremony nito. So aabangan natin ito, mga kasembreros. So hoping naman, no, pumunta ang CAF din. Nako, talagang gigil na gigil na tayo, mga fans, mga kasembreros, sa kanilang dalawa na sana magpakita. Ang ilap na nila ngayon pero alam natin nag-usap sila sa private, mga kasembreros. So team panatag lang tayo. And then ito, last item natin, mga kasembreros, itong picture, no, ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. Sobrang ganda niya dito, no, sa kulay sa white, mga kasembreros. Tapos gustong gusto ko tong balot na balot siya. Tapos naka-glasses si attorney, mga kasembreros, no, para siyang isang witty na attorney or parang professional na teacher, mga kasembreros, no, sa glasses niya na to. Tapos long hair si phenomenal box office cinema queen. Pero ito ay tawag dito, dun sa Pilipinas Got Talent, na isa sa mga outfits niya pa ito, mga kasembreros. So sobrang ganda ni phenomenal box office queen dito, mga kasembreros. So yun po. Actually, yun lamang sa ating CAF din items, no. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is October 21, 2025. Tuesday na po, no? And aabangan natin iyong kay Ma'am Catherine, mga kasembreros. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon.
At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasambreros ha. Sana po ay pakinggan natin. Ang title po, Wisdom mula sa loob. Psalms 51 verse 6, Behold, you, referring to God, desire truth in the inward parts, sa loob, no? And in the hidden part, sa loob din, sa tinago, you will make me to know wisdom. Napakaganda natin mga kasambreros ha. Ang verse na ito ay nag-remind sa atin mga kasambreros ng kahalagahan ng sincerity, authenticity, at saka ng kaalaman natin sa loob mga kasambreros. That is equal to yung genuineness mga kasambreros natin sa relationship, sa approach natin sa ibang tao, at sa ating sarili mismo mga kasambreros, connected at saka related of course sa ating Panginoong Diyos, no? Sa ating divine God mga kasambreros. So parati nating tatandaan na ang Diyos po natin ay binavalue na talaga yung honesty at saka yung genuineness ba, na nag-uugat at saka nagsasanga mula sa lalim at saka sa kaalaman mga kasambreros mula sa ating Panginoong Diyos. Kasi ang honesty, ang genuineness, ang authenticity, kapag ito po ay nasa atin mga kasambreros, tayo po ay nakakalugod sa harapan ng Panginoon. It develops, it nurtures our character, our being bilang tayo, and then it also develops a good and harmonious relationship sa ating kapwa-tao, especially sa ating mga mahal sa buhay, sa ating nanay, sa ating magulang, sa asawa, sa kapatid, and so on mga kaso, especially din sa kaibigan, no? Honesty, yung, alam mo yun, naano ako minsan na may mga tao akong hindi naman gaano malapit sa akin, yung kunwari, yung mga kapitbahay ko. Kapag may nakikita akong hindi tama, itinuturing ko kasi sila mga kapatid na mga tito, tita, kahit hindi ko naman sila kadugo na biological mga kasambreros, ay tinuturing ko silang parang kapatid, no? Parang mga part ng pamilya namin. So every time na nagpapakonsulta sila, nagtatanong, so sinasabi ko yung totoo, no? Parang hindi siya sugar-coated mga kasambreros, kasi kapag hindi ka honest, hindi ka genuine dun sa sasabihin mo, kahit na masaktan sila, kahit medyo masakit, ay isasabi ko talaga, no, huwag ka masasaktan ha, ganito ang ganito ba. So naging honest ako, tapos nakaka-learn din naman sila mga kasambreros, and so do I, no? Kapag ako rin nagkakamali, ay ina-accept ko rin mga kasos, kasi dun tayo lumalago. So yung honesty is the best, natin nagsasama at nagsasama tapat ay nagsasama at nagtatagal ng maluwat mga kasambreros. So as simple as that. So ang isang relasyon tayo, no, kasi yung wisdom sa loob natin, yung authenticity, yung genuineness, yun sila, kumbaga connected yun sila mga kasambreros. They work hand in hand, they work together mga kasambreros. Kapag meron kang wisdom sa loob, so magiging honest ka, no, magiging authentic ka, magiging genuine or totoo ka mga kasambreros sa iyong sarili at sa mga tao sa paligid natin. Ang verse na ito nagsasuggest ng tunay na wisdom at saka understanding na nagmumula sa loob natin, no? That comes from within mga kasambreros, from our innermost thoughts and feelings mga kasambreros. And sabi nga dito, sa ibang version ay teach me wisdom in my secret heart, no? Secret heart ang ginamit nila mga kasambreros. So ito po ay nagre-reflect sa atin ng desire sa spiritual enlightenment at saka guidance na goes beyond surface level knowledge. Kasi yung sasabi natin surface level knowledge mga kasambreros, mababaw, no? Parang pahapyaw na knowledge na delikado. Kasi ang konting yung kaalaman mo na mababaw ay delikado po yan. Yung yung maliit lang yung alam mo sa isang bagay, tapos isinugal mo yung 100%. For example, although hindi naman masamahan na mag-try ng mga bagong bagay, pero yung shallow ba, let's say hindi mo naman gaanong kilala ang tao, tapos nag-judge ka, no? Nag-drop ka ng mga salita na hindi naman totoo, so baka mabalikan ka rin nung pinagsasabi mo mga kasambreros. So kung nauwi sa pagiging judgmental, no? Yung ugaling gano'n na hindi mo alam yung isang bagay o isang tao, hindi mo sila kilala personally or 100%, tapos mag-drop tayo ng mga salita, that's a big no-no mga kasambreros. So reflect on this verse, considering the significance of being truthful and transparent in your thoughts and intentions. So how can you cultivate a sense of honesty and integrity in your innermost being? What steps can you take to deepen your connection with God and seek wisdom that originates from your core
self, no, sa loob-loob mga kasembreros na wisdom mga kasembreros. So kailangan embrace natin yung idea na yung yung pagtingin natin sa inner self natin, mag-answer yun, sasagot yun sa ating mga insights. Ano pa yung pagtingin ko sa sarili ko? Sometimes you need to meditate, you need to think and ponder mga kasembreros, and recognize na yung katotohanan sa ating puso ay mag-lead sa atin toward a greater understanding ng ating sarili, ng ating spiritual journey, and ang relationships natin sa ating kapwa-tao in general mga kasembreros. Napakalaga nito kasi lahat naman tayo kailangan ng wisdom, di ba? As we always say, and what the Bible says mga kasembreros, na kupayakapin natin at gawin nating damit mga kasembreros ang wisdom. So everywhere we go, whatever we do mga kasembreros, kailangan may wisdom po tayo mga kasembreros, no? Kasi kailangan talaga natin ng wisdom. The call for God to teach wisdom in the secret chambers of your heart, for that is where the most profound truths and revelations often lie. So yun nga, no? Ang puso kasi, yung loob-loob na sinasabi dito, dito nakahimlay, no, dito matatagpuan sa ating kaloob-looban ng ating puso mga kasembreros yung mga battles, no, kasi nga di ba yung iba nga nasundin mo yung puso mo na mali naman talaga, kung ano yung sinasabi ng puso mo dapat ay mas lamang yung ating utak mga kasembreros, kasi sa mundo natin ngayon napaka superficial, no, kasi kapag maganda ka, kapag pogi ka, no, talagang pina-follow ka ng maraming for example, kapag TikToker ka, no, kapag maganda ka tsaka pogi, ay marami ka talagang maiengganyo na mag-follow sa iyong mga kasembreros. So superficial ang labanan ngayon mga kasembreros, no? Superficial appearances often overshadow inner truth. So kung kaya kunwari isang maganda tapos masama naman palang ugali, yung isang pogi tapos masama naman palang ugali. So may mga ganun mga kasus na overshadow nito yung loob ng isang tao, yung character ng isang tao kapag superficial or yung appearance lang nila yung tinitingnan natin. So ang verse na Psalms 51 verse 6 nagsaserve sa atin ng napakahalagang reminder na kailangan i-prioritize natin yung integrity at saka sincerity mga kasembreros. So lalong-lalo na, no, sa ating mga public servants mga kasembreros, na kung saan ay kasi kapag sila kasi ang kunwari walang authenticity, walang integrity, walang honesty ang ating mga opisyal sa gobyerno, ang tendency nun ay tawag dito, damay-damay yung mga tao, especially mga ordinaryong mga tao mga kasembreros na affected talaga ng corruption. So lahat tayo, no, lahat tayo mga kasembreros damay-damay because they are called public servants, kasi nga they serve the public. So kung may mali silang ginawa, let's say corruption talaga, na kung very rampant at very laganap sa ngayon, ay damay-damay. So lahat talaga mga kasembreros ay damay-damay kasi nga they serve the public, they serve the entire Filipino community mga kasembreros. So which is very important mga kasembreros. So sa ating buhay, we really need to adapt, in-nurture natin yung ating hidden wisdom, authenticity, and so on mga kasembreros. So it challenges us to embark on a journey of self-examination and inner purification, aligning our desires with God's longing for a genuine and wise heart. So as simple as that, no? Yun po yung ating final thought mga kasembreros. So the verse prompts us to seek a deeper connection with the divine by embracing truth and wisdom in the core, no, sa loob-loob natin ng ating being mga kasembreros, which transcends the superficiality that often pervades our external lives. So sinisira kasi kapag wala tayong purity within, or wisdom sa ating loob-loob, ay ma-reflect din ito yung ating ugali sa labas, and when we approach, no, other people, mga kasembreros. Alright, sinama sa ating word of God, nawa pa ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, wisdom, no, na nagmumula sa ating loob-loob mga kasembreros, na nagmumula sa ating Diyos sa itaas mga kasembreros. In the mighty name of Jesus we pray, amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.